Anong mahal natin? Yung himala lang? Anong gusto ba ng mga Kristiyano? Yung mga kakaibang bagay na nakikita lamang? Natutuwa tayo kapag naghihimala ang Diyos. Natural, praise the Lord. Yung hindi kayang gawin ng doktor, ginawa ng Diyos. Yung mga hindi natin kayang gawin sarili nating lakas, nangyari. Na ipakita that God is above nature, that God is above our circumstances, sickness, evil, that God is above Satan. Praise the Lord. Pero higit sa lahat, huwag nating kalimutan, huwag tayong mawala sa piling niya. Pero ito, nung nagsimula na ang seryosong aralan ng salita ni Diyos, isa-isa, napatingin yung isa, umagri, sumama na. Renegade. Mga sundali ni Kristong nawala, isa-isa. Huwag natin hayaan mangyari po sa atin yan. Kasi ang labanan po sa ating pananampalataya, natatapos lang yan pagpatay na tayo. Doon lang yan. At araw-araw yan. Walang schedule yan. Walang sasabihin na sa isang buwan may labanan na tayo, may gera tayo. Hindi po ganun ang labanan sa spiritual na buhay. Pagmulat ng mata mo, spiritual warfare na. Busy na ang demonyo. At kung mawawala sa piling ni Jesus, nasa balag ng alanganin ka. Isa-isa na lang nawala. One by one. Ang natira, sila Pedro. Hindi garantiya po yung init nyo ngayon. These disciples have witnessed the miracles of Jesus Christ. Nakita nila yan. Yung isang umaalis sa piling ni Jesus, nakita nila yung himala ng Panginoon Jesus. Nakalimutan nila na ang kalooban ng Diyos manatili sa Kanya. Hindi nyo pa alam ang bukas. Hindi nyo alam yan. Nagbabago ang mga pangyayari sa buhay. Nagbabago ang mga pangyayari sa palipaligid. Maaari ngayong uhaw kayo sa salita ng Diyos. Tanungin niyo po ang inyong sarili, hanggang kailan? Bukas kaya? Kaya marapat lamang po na sama natin sa ating panalangin yan. Laging may distraction sa ating Christian living, kinakailangan natin ng attention sa Kanya. So, ang sabihin dyan ay yung priority. Kapag alam niyo po yung pinakamahalaga, doon kayo tututok. At sana po, huwag magbago ang pananalig niyo sa Kanya. Dahil isang pihit na desisyon, ito na maaaring kapalaran nyo hanggang sahunin kayo ng Panginoon o dumating siya. Sabi sa Luke, datnan niya kaya tayo na may pananampalataya. Hindi natin alam, maaaring merong lumaya sa inyo dahil sa sobrang sabik sa labas, mawala na rin sa piling ng Diyos. Ang hindi tinuturo ngayon sa mga pulpito, yung katotohanan na ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ng mga mananampalataya ay prosperity testing. Lagi na lang paghihirap sa buhay. Hindi! Isa pa sa pinakamatinding pagsubok sa ating buhay kapag kayo nananagana at sa tingin nyo, inyong-inyo ang mundo. Madaling kumawala sa plano ng Diyos. Napakadali po niyan. Sa baganat yung paglilikod natin, may pagdidesisyonan ka, pag-iisipan mo mabuti, may mga labanan, pero ang kumawala sa plano ng Diyos, napakadali po niyan. Isang tawag lang ng dating kaibigan sa telepono. Isang kaibigan na nakasalubong mo lang sa kalye at nagyaya. Ang pinakamiserableng buhay na makita rito sa mundo ay mga anak ng Diyos na wala sa kanyang plano. Maging sensitive po kayo dyan. At hindi usapin ang church attendance dyan.
Sa 2 decades kong paglilingkod sa Panginoon Diyos, marami na akong nasaksihan dyan. Naka-touch case, necktie, long sleeve na barong, sumisigaw sa pulpito, nasa misyon. Ito ang labanan. Mawawala kayo sa Panginoon Diyos dahil meron kayong pahintulutan sa inyong isipan. Pero kung magpapatuloy kayo, pagising lamang sa umaga, pagtawag na sa Kanya, sakupin mo ang buhay ko, nandiyan po ang tagumpay. Kaya muli paalala po, ang nais ng Diyos sa atin, manatili sa Kanya. At makita ng mundo na tayo ay nasa Kanya. Ipanalangin natin ang ating future free will. Dahil hindi nyo alam ang desisyon nyo bukas. Walang nakakatiyak. Isama nyo sa panalangin nyo. Panginoon, kung positibo ako sa plano mo ngayon, maaari pang ibilanggo mo na ang kalooban ko bukas. Panginoon, hanggang bukas, kunin mo na ang kalooban ko. Dahil sabi ko nga po kanina sa inyo, hanggat buhay tayo, merong labanan. Meron tayong spiritual na pakikibakan, sinuungan. Manatili kayo sa piling niya, magsama-sama tayo sa pagharap sa kanyang judgment seat, sa judgment seat of Christ na mapagtagumpay. Ama, dalangin po namin na ikaw po ang patuloy na pumatnubay sa aming buhay. Alam namin wala kaming magagawa. Naligtas kami sa biyaya at mabubuhay kami sa biyaya. Naligtas kami sa pananampalataya at kinakailangan kami manatili sa pananampalataya. Ama, dalangin po namin, Lord, na lagi namin tignan mo sa iyo. Nang sa ganun ay magamit mo kami sa buhay ng iba. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.